Sa pagbukas pa lamang ng pahina, ipinakilala na ang isang dambuhalang manlalaro mula sa Sano. Siya ay walang iba kundi si Mikio Kawata, ang nakababatang kapatid ng halimaw na si Masashi. Ngunit ang nakagugulat dito, siya ay may taas na 210 sentimetro, halos 6'11". Isipin ninyo iyon, si Hanamichi Sakuragi na may taas na 181 centimeters at kilala sa kanyang tangkad ay biglang nagmukhang isang maliit na bata sa tabi ng higanteng ito. Ang buong arena, pati na rin si Haruko ay napanganga sa sobrang laki ng bagong katunggali. Agad na ipinamalas ng Sano ang kanilang estratehiya. Sa ilalim ng basket, ginamit ni Mikio ang kanyang purong bigat at laki. Sa isang simpleng pag-atras lamang niya, tumalsik si Sakuragi. Grabe naman ang ginawa sa ating Tensai. Umaalma si Hanamichi at sumisigaw na isa itong foul dahil hindi ba't bawal ang pisikal na sakitan sa basketball? Ngunit dito pumapasok ang malalim na kaalaman sa laro, ipinapaliwanag na para makuha ang tamang posisyon sa ilalim ng basket. Ang pisikal na pagbabanggaan ng mga centers at power forwards ay hindi maiiwasan at pangkalahatang pinapayagan sa loob ng limitasyon. Siyempre, hindi papayag ang ating henyo na si Sakuragi na malamangan ng ganun-ganun na lamang. Kahit pa pinanghihinaan ng loob ang ilan dahil sa laki ng kalaban, sumigaw si Hanamichi at ipinroklama sa buong mundo, "Ipapakita natin sa magkapatid na iyan kung sino ang tunay na hari sa ilalim ng basket." Dito natin makikita ang walang kamatayang kumpiyansa ni Sakuragi. Tinawag pa niyang slow at ininsulto ang laki ng dambuhalang si Mikio para sirain ang konsentrasyon nito. Sa kabilang banda, mapapansin din natin ang matinding titigan at labanan sa pagitan ng mga centers na sina Akagi at Masashi. Isang patunay na bawat sulok ng court ay may nagliliyab na tunggalian. Ginamit ni Hanamichi ang kanyang buong lakas, determinasyon, at tapang upang itulak at labanan ang higanteng si Mikio para makuha ang bola. Makikita ang matinding puwersa sa kanyang mukha habang idinidiin ang kalaban. Ngunit, prat! Tumunog ang pito ng referee dahil sa sobrang panggigil at paggamit ng labis na puwersa ni Sakuragi upang itulak ang nakatayong depensa, tinawagan siya ng isang offensive foul. Ang sumunod ay nakakatawang eksena kung saan pinagtatawanan si Hanamichi ng buong stadium lalo na ng kalaban nilang si Nobunaga Kiyota na tuwang-tuwa at tinawag siyang foul king ng Kanagawa. Maging ang inosenteng si Mikio ay napansin na napakaraming palayaw ni Sakuragi habang si Rukawa ay napabuntong hininga na lamang sa kapalpakan ng kanyang kasamahan. Kinalaunan nag-timeout ang Sano at bakit kamo? Dahil ang Shohoku ay nakalamang ng 5 puntos. Isang bihirang pangyayari laban sa mga kampeon. Hindi makita ng Sano ang kanilang ritmo dahil sa walang humpay na pag-ulan ng 3-pointers ni Hisashi Mitsui. Kontrolado ng Shohoku ang tempo ng laro at bawat miyembro ng kupunan ay umaapaw sa kumpiyansa. Ngunit hindi basta-basta yuyuko ang hari ng high school basketball. Upang ibalik ang momentum, may inilabas na lihim na armas si Coach Domoto ng Sano. Gagawin nilang primary offense si Mikio Kawata, kapatid ng kinatatakutang sentro na si Masashi Kawata. Bagamat kulang pa siya sa karanasan at kumpiyansa bilang isang freshman, malinaw na itinuturing siyang isang malaking banta sa ilalim ng basket. Ang estratehiya ng Sano, i-focus ang kanilang opensa sa higanteng ito. At dito na tayo ginulat ng white-haired Buddha na si Coach Anzai. Sa kabilang panig ng court may ibinulong siya na nagpabigla sa buong bench ng Shohoku. Ayon kay Coach Anzai, hindi sila magpapadala sa takot. Bagkus gagamitin nila ang kanilang sariling lihim na armas. Ang bagong pangunahing opensa ng Shohoku, walang iba kundi ang ating paboritong henyo si Hanamichi Sakuragi. Inisip ng marami na ito ay isang mapanganib na sugal. Ngunit ayon kay Coach Anzai, isa itong kalkuladong plano. Pinaalalahanan niya si Sakuragi tungkol sa kanyang matinding shooting camp at gaya ng inaasahan, tinanggap ito ni Hanamichi ng may nag-aalab na pagmamalaki. At syempre hindi mawawala ang pang-aasar ni Sakuragi. Sinigurado niya sa kanyang mga kasama kung narinig ba nilang lahat ang plano ni Coach Anzai. Pagbalik sa court, nagkaharap na ang dalawa. Ginamit kaagad ni Mikio ang kanyang pambihirang bigat at laki upang itulak si Sakuragi papalapit sa ring. Dito natin nakita na kahit gaano kalakas ang pisikal na pangangatawan ni Hanamichi, imposibleng manalo siya sa purong tulakan laban sa isang 130 kilos na higante.
Nakapuntos ng madali si Mikio na nagpabalik ng sigla sa mga taga-suporta ng Sano. Tinawag pa siyang gunggong ni Rukawa dahil sa pagtatangkang daanin sa purong lakas ang dambuhala ng Sano. Ngunit huwag kayong kukurap dahil dito na magsisimula ang totoong plano. Kahit nag-aalangan si Mitsui, ipinasa pa rin niya ang bola kay Sakuragi na nag-aangking siya ang main offense. Gulat na gulat ang buong stadium, pati na ang mga manlalaro ng kainan, na totoong ibibigay ng Shohoku ang bola kay Sakuragi para umatake. Dito ipinaliwanag ni Coach Anzai ang konsepto ng Battle of Areas. Kahit na mas malaki at mas mabigat si Mikio, may isang espasyo sa court kung saan walang panama ang kabagalan nito. Sa isang one-on-one na labanan sa labas ng paint area, kanino ang malinaw na bentahe sa bilis, talon at ngayon ay sa shooting? Walang alinlangan, ang bentahe ay na kay Hanamichi Sakuragi. At eto na mga idol, isang napakaangas na eksena kung saan hawak ni Sakuragi ang bola, nakatitig sa mata ng dambuhalang si Mikio at handang ipamalas ang bunga ng kanyang 20,000 jump shots. Mabilis ang shoutout muna sa mga nag-comment noong huling video natin. Take care po and God bless. Isang matinding pagsusuri mula kay Coach Anzai. Ang katunggali ni Sakuragi ay si Mikio Kawata, isang higante na may dalawang malaking bentahe, lakas at taas. Kung titingnan, dehado talaga ang ating bida. Subalit, tinanong ni Coach Anzai, ano naman ang bentahe ni Sakuragi? Ang sagot, bilis at athleticism. Sanay si Sakuragi na makipagsabayan sa mga maliliit at mabibilis na manlalaro tulad ni Ryota Miyagi. Ito sana ang perpektong estratehiya. Ngunit kilala natin si Hanamichi, hindi ba? Dahil sa kanyang nag-aapoy na pride, imbes na gamitin ang kanyang bilis, nagdesisyon siyang makipagmatigasan ng lakas. Sumigaw siya, hindi ako magpapatalo pagdating sa lakas. Ano ang kinalabasan? Sinubukan niyang itulak ang dambuhalang si Mikio habang hawak ang bola, ngunit dahil sa bigat nito napakilos ni Sakuragi ang kanyang mga paa. Traveling! Isang nakakatawang pagkakamali na nagpapakita ng kanyang pagiging baguhan. Hindi mo basta-basta maitutulak ang isang bundok gamit lamang ang purong lakas. Dahil sa pagkakamaling ito, sinamantala ng Sano ang sitwasyon. Ginamit nila ang mismatch o ang malaking agwat sa laki ni Mikio at Sakuragi. Sa ilalim ng ring, walang nagawa si Sakuragi nang iposisyon ni Mikio ang kanyang sarili. Kahit na sumablay ang tira ni Mikio, nandiyan ang kanyang nakatatandang kapatid ang halimaw na si Masashi Kawata upang tapusin ang bola sa isang napakalakas na dunk. Grabe ang tensyon mga idol, nag-aapoy ang buong stadium at umabot na sa 19-18 ang score. Isang puntos na lang ang lamang ng Shohoku, tila ba nasa kamay na ng Sano ang momentum ng buong laro. Dito na papasok ang pinakamahalagang aral mula sa kapitan na si Takenori Akagi. Nakita niyang nahihirapan si Sakuragi, kaya sumigaw siya ng isang napakahalagang payo. Ibaba mo ang iyong baywang para mababa ang center of gravity. Ipinaalala ni Akagi kay Sakuragi ang kanilang araw-araw na matinding ensayo sa ilalim ng ring. Kahit gaano pa katangkad ang kalaban, kung gagamitin ni Sakuragi ang tamang forma at bababaan ang kanyang center of gravity, hindi siya basta-basta maitutulak. Ito ang sandali ng kaliwanagan para sa ating bida. At dito na po nangyari ang pinakaastig na eksena, muling pumuposisyon si Mikio sa ilalim ng ring. Akala nila madali na naman nilang maitutulak si Sakuragi. Subalit, laking gulat ni Mikio nang hindi man lang niya mapaatras si Hanamichi. Kahit pa 130 kilograms ang bigat ni Mikio, nakatayo ng matibay si Sakuragi na parang isang matibay na pader. Higit pa rito, ipinakita ni Sakuragi ang kanyang lumalagong basketball IQ. Nabasa niya ang galaw ni Mikio. Sabi ni Sakuragi, he is a one-trick pony or isa lang ang alam niyang gawin. Naisip ni Sakuragi na marunong lang umiskor si Mikio kapag nasa ilalim siya ng ring. Kaya kung hindi niya hahayaang makalapit si Mikio sa basket, wala na itong silbi. Tingnan ninyo ang maangas ng ngiti ni Sakuragi sa huling pahina. Sabi pa niya, alam ko ang kahinaan mo, mataba, ganyan din ako noong unang panahon. Ipinagmamalaki niya na mas malayo na ang narating ng kanyang mga kasanayan kumpara sa kalaban. Hinding-hindi niya hahayaang makalapit si Mikio sa kanyang teritoryo.